Guys, welcome back to my channel. This is Nib TV again. So ngayon guys, mayroon na akong itatry na i-repair. Isa siyang sirang soldering iron. Pero bago ang lahat, isa muna maikling intro. Tayo guys, ang binabanggit ko na soldering iron na sira, itatry kong ayusin kung pwede pa. Ito guys, ito. Ayan. Ayan, kung napansin nyo guys, yan yung ano nya, bali na. Ito. Ayan, kung nakita nyo, bali na. So, na-disconnect na rin yung kanyang ano, ayan, parang kanyang heating doon sa connection. So, ang problema nito guys, since bali na siya, ang pinaka-optional natin ito, ididikit, diba? Lagyan sa ng pandikit. Ganito. Kasi, i-connect lang natin ulit dito sa itong kanya. Itong heating element niya, o heating rod. Pwede natin siyang ihinang ulit itong pabalik. Pero ang problema ito, ano, parang nag-crack na yata. Ayan o, may crack. Ang iniisip ko, kung hihinang natin to dito, tapos may babalik natin to, permanent ang ididikit na lang natin siya ng ano guys, yung glue, yung matibay na glue. Kaya lang, paano pag na-disconnect ulit ito, hindi na natin maiangat. Kasi supposed to be dapat ito naaangat ito, natatanggal ito para ito mahila natin palabas para mahinang uli pabalik. So kung ipe-permanent natin tong ganito dikit yan, kailangan siguraduhin natin na ito magandang pagdikit, kasi once na ito na disconnect na naman, persado tayong sisirain na naman natin yung pandikit para lang ma-access. So may pag-asa pa kaya to? Tingnan natin. Isa pang issue nito pala, napansin ko. Yan, wala na yung ano niya. Yung temperature ano niya, controller. Tapos nakita ko yung kwan niya, natanggal na pala ito. So sira na rin ito. Kasi hindi niya na makokontrol. Ang ginawa ko, nanapan ko na lang ng kapares nito. Okay? So, yan ang magiging gagawin natin. Ang gagawin ko pala is, ito muna papalitan ko siguro, yung controller. Wala, putol na yan. Wala na to, useless na to. Kailangan tanggalin yun, palitan. Ito yung nakita ko yung pamalit. Sama yan. Ito yan. Yan, medyo parehas naman. Tapos, ilalagay natin ito doon. Kasi ang problem nito guys, hindi na to yung original yung ano, temperature controller. Ang original kasi nito, nandito sa, yung parang nakaganyan lang, may butas. Tapos nandito yung kanyang pihitan sa ibabaw, sa labas. Kasi kung sakali mang hilain ito, tatanggalin muna yung takip na parang pinaka-knob niya. So pwede niya siyang itulak patas. Hindi gagaya nito. Nakakonect siyang ganyan. So pag nakalabas siyang ganyan, hindi siya mahila kasi babangga siya. Kaya ang ginawa ko dyan dati, parang pinalit ko yung paa niya para lang makapasok doon. So kaya lang ang problema kasi ito, tingnan nyo guys, okay lang sana kung itong paa niya ang maliit ng hanggang dyan. Tapos kaso nangyari, pag ito lang ipinasok yung maliit na paa niya, nakaangat pa rin siya. So babangga pa rin. Kaya ang ginawa ko dyan dati, parang inano ko yung paa niya, tinulak ko pababa siya, prines ko sang ganyan. Kaya dati pag nire-repair ko to, dati ang sira nito ano lang yung natatanggal lang ito. Hindi gagaya nito ngayon na kita nyo guys, bali. Kasi na ano to, na accidentally naipit dahil hindi napansin. Yan. Ganyan ang ibig sabihin, kung ipe-permanent natin dikit dyan, hindi na natin ito ma-access.
So gusto ko sana matanggal ko muna uli itong ano, tapos idikit natin. Tingnan natin kung pwede pa to. Okay guys, tatry lang natin siguro naman maano pa yan, matatanggal pa. Dikit, itulak lang natin, kaso may crack na tingnan natin kung makuha pa. Yun, nakuha pa guys, gumalaw pa. Ayun, naikot pa naman siya. Yun, tanggal pa pala kala ko kanina hindi ko na matatanggal, kasi parang ang tingin ko kanina parang lumutong na sa parang nasunog, kaya dumikit na. Parang naluto na siya, pero okay pa, gumalaw pa. Ayan. Ang tanong, pwede pa kaya ito may balik, may dikit? Ayan. Ay, may ikli lang. Ayan. Kaya guys, may ano siya, may thread siya, kasi kailangan kasi matatanggal mo to Kasi pag hindi mo ito matanggal, hindi natin ito ma-access, hindi natin maitutulak palabas. Nakuha niya ba guys? Ibig ko sabihin, halimbawa ganito. So ilabas na natin guys. Tutulak natin. O kaya pwede rin hilain. Tulak na lang. Kasi pag hila, minsan nakatakot baka maputol tong board. Kuha na natin kaya muna. Tukuran natin para gumalaw lang. Ayan. Tuksan ko yung ilaw para may yun, pwede na siya itulak. Ayan ang ibig ko sabihin guys, kailangan kasi ma-access natin yan para yan, may ano sa dyan yan, may mga piyesas dyan sa loob. Yan, labas na natin kasi papalitan natin yung tulak pa natin. Ayan. Ayan guys, ang loob niyan. So guys, yung ginawa ko dati sa paa niya, parang pinaupo ko siya para wag lang babangga dun dito pag nilalabas. So ngayon, papalitan naman natin siya, tatanggalin natin. Okay. Tatanggalin natin muna siya. Pwede rin guys kung lagyan nyo lang, pwede rin guys, wag nyo na siyang lagyan ng controller, kasi kuwan lang naman yan pwede mong i-connecta na lang itong dalawa rekta kung gusto mong walang controller. Ito, hinangin mo lang itong dalawang dulo na to. Ayan, ito gagana na rin yan. Kaya lang kung gusto mong lagyan ng controller, yun, kailangan mo talagang para matanggal. Tanggalin ko muna guys, tapos babalikan ko na lang kaya para hindi masyado mahaba ating video. Okay, many months later. Ito na guys, ayan, napalitan ko na siya. Ito yung tinanggal ko, ayan. Tapos ito yung pinakaulo niya, pinalitan ko na siya. So tapos ito, hininang ko na rin dito, ayan, itong kanyang pinaka heater, filament heater niya. Yan, medyo kinapalan ko na para hindi kagad basta-basta matatanggal. So ipapasok ko muna dito guys sa kaha niya bago ko to ididikit. Hirap kasi yung padadaanin pa natin dito, saka dito idikit,
baka lalo pang baka mabiyak pa to. So hintayin ko muna makapasok to, tsaka ako siya ididikit. Okay guys, i-atras ko muna to. Sensya na kayo, hindi ko na pinakita yung paghinang ko rito kasi hahaba lang yung video natin. So ngayon guys, ano ko muna uli, papas forward ko muna uli na naman. Mamaya ko na papakita nyo pag naipasok ko na to, tsaka naidikit ko na to. Okay guys? 2,000 years later. So okay guys, ito na. Nahinang ko na siya, no? Tapos ito, naipasok ko na. Hindi ko na, sinadya ko talaga guys na hindi na itapat dito sa butas. Kasi para yung terminal ng trim pot na to, madali ko siyang matest kung gusto kong testingin. Abot na siya ng aking test probe dyan. Para malaman ko kung okay pa ba yung potentiometer na to o sira na. So ganyan lang. Tapos gagawin ko, lalagyan ko lang ng tape dito. Para halimbawa, nag-adjust ako ng ng temperature. Halimbawa, gusto kong mataas yung temperature, pwede kong ikot-ikuti lang dito. Pwede pababain, ganyan. Tapos, ibalik ko lang ulit yung tape. So, ito, yung wire na to, hindi yan yung nakikita nyo. Sa trim pot yan, dito yan sa trim pot. So, itong wire na tong AC na to, nandito ang connection yan, dito ang bandang gitna. Tapos, gagawin ko lang, tatapok ko lang ng tape para hindi mapasukan ng mga dumi-dumi. So, ito na siya guys. Ayan dinikit ko lang yung tinanggal ko kanina doon sa So, mukhang okay na siguro to, mukhang tuyo na. So, test natin guys kung iinit ba siya. Ayan. Pasok lang natin dito. Yan. Okay naman yung pagkakadikit medyo matibay naman. Yan. Tapos testingin natin kung gumagana pa ba ito, kung umiinit pa ba. Kasi hindi natin sure dahil tagal na itong hindi ko ginamit dahil nga nasira, nabali. So, mukhang okay naman. Nag-lock naman siya. Yan. Tapos pwede ko siyang lagyan din ng tape dito paikot. Pang-alalay. Pero okay lang siguro yan muna. So lagyan natin muna itong kanya. Testingin lang natin. Yan. Okay na, di ba? Parang hindi siya nabali. Okay, so sasaksak ko muna guys. Pero ito pala yung pinalitan ko, yung pero gaya ng dati, gagamit tayo na test light natin. Itong test light na to yung DIY ko lang ito. Kasi hindi natin sure, baka mamaya may na-short na palang rito. Mga components niya sa loob, mga pyesa. Gagamit tayo ng test light. Para kung may short man yan, hindi siya masisira ng gusto. Nga pala sa test light, ang purpose nito is kabit natin muna. Naipalawanan ko na rin man dati to. Kanyan, pag meron kang gustong i-check na ni-repair mo, kaya kung meron kahit na hindi mo ni-repair mga appliance na sira, hindi mo sigurado kung may short o hindi, gamitan mo ng test light. Kasi pag may short yan, iilaw to guys ng bright, maliwanag. Pero hindi naman lahat ng pag umiilaw siya ibig sabihin short. Ang normal na short yung maliwanag na bright light. Pero kapag yung yung mga appliances na may mga matatasang wattage, o kaya yung mga umiinit gaya nito, mga umiinit ito, o kaya may mga motor tulad ng electric fan, umiilaw din to pero hindi siya bright, meaning normal yung pagka niya, dim light lang. Tapos habang tumatagal, parang padim siya ng padim hanggang siya wala na yung ilaw. Hindi short yun pag gano'n ng ilaw. Pero kapag yung bright light talaga, yung normal na yung liwanag nito, alam mo, tulad nito 100 watts to. Alam niyo naman yung liwanag ng 100 watts, di ba? Pero kapag yung dim light lang, hindi short yun. Ibig sabihin,
Normal yan kapag matataas yung wattage. Gaya nito, mataas mga wattage, mga ganito, lahat ng umiinit na bagay. O kaya, may mga motor-motor. Ginagamit ko nga ito minsan sana eh. Sa susunod, magbablog ako guys ng paano gamitin to pan-test ng pag-troubleshoot ng electric fan. Paano malalaman kung good o hindi. So guys, test na natin, no? Saksak muna natin tong ating ito dito, tapos ito dito sa plug. Naka-off pa yan. Ano ko lang muna. Okay. Tapos lagay natin saan yung natin. Yan, para tingnan natin kung iinit siya. Tapos ito, kuha tayo ng ating panghinang yan para matest natin. So pag on yan guys, ito lang, on ko lang. Ayan, di ba, dim light lang. Ibig sabihin, hindi yan short. Normal yan. Tapos paano yan, padilim ng padilim yan hanggang sa mawawala na. So ganyan guys, umiinit na to. Hintay lang natin guys, umiinit ha. Papas forward ko na lang mamaya para hindi mahaba ating video. Tingnan natin kung ayan guys, nakita niya. Ayan close up natin. Ayan. Diba? Tutunaw niya na. So meaning guys, good na. So yun lang guys. Yun lang ang napalitan natin. Ito lang. Tapos idinikit lang natin yung nabali na part, yung pinaka kabitan nito na plastic. Ginamit ako ng super glue. Tapos yun, gumana na siya. So kung nagustuhan nyo guys itong yung video na to, paki-like and share guys, and don't forget to subscribe to my channel Nib TV, and also press the notification bell para ma-update kayo sa aking mga sunod na mga video.